James chapter 1, balik ko na ko, verses 5 to 8. Okay? I'll be reading sa English Standard Version, and I encourage you to open your Bibles, to bring your Bibles, to open your Bibles so that makafollow ta, makasunod ta sa atong mga pagtuon. No? So James 1 verse 5 to 8. Sugdan ako ni sa verse 2 ang akong pagbasa, okay? Verse 2 says, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, because you know that the testing of your faith produces steadfastness. And make sure and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect, complete, lacking in nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like," susama siya sa wave, "is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways." Let's pray. Father, we thank you for this opportunity once again to listen, na makabati mi, makatuon mi, makatakon mi sa mga pulong. We pray, Father God, through your Holy Spirit, na ang imong balang Espiritu magapamuhat, magatabang ka namo, Lord, as we listen to your word, as we study your word this morning. Thank you, God, for this time to hear your word. We commit, Lord, our time to you this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Ito sa paglingkod. As we see here sa tubangan, no, the title of this sermon is Wisdom in Trials. Wisdom, kaalam in times, sa panahon sa mga pagsulay. So, that is the title sa sermon karon, Wisdom in Trials. In our trials. And so, I would like to, before ko continue, I would like to welcome once again those of you who are new in this church, no? Bago mo aning church. And I want you to know, gusto ko makabalong mo, kamo nga mga usa pa, duha ka semana, siguro usa ka buwan pa diri, nga ang atong ginabuhat diri every Sunday is expository preaching. Okay? When we say expository preaching, ang atong ginabasa ng text, mao gyud atong focus. When we say expository preaching, we focus on the text or texts. Atong i-draw out kung ano ang meaning ana, unsay intended nga meaning ana sa author, atong tanaw na, and we make the author's point the point of the message. So ang point kaning message nato karon is the point ani nga gisuwat ni James. Okay? That is expository preaching. And also ang expository preaching is sa kining punto nga ato makita diri, diha na ta makuha mga applications. Okay? So, di ta magpataka lang o apply sa unsay naa dire, but we base it atong ning ibase sa unsay giingon gyud sa nagsulat niini, which is God above all, and si James na gigamit sa Ginoo. Okay? So, I would like to encourage you po, no, since expository preaching man ang ginahimo nato every Sunday, I encourage you, kung bago ka dire o kung bisan dugay na ka, number one, to always bring your Bibles with you as you come here. Dadahan yung Bible, no? I know na, kita yung mga Bible sa ato. I know na I provided dire, pero hindot yun ang ato personally Bible atong ginadala. Number two, I would like to encourage you po, kung bago ka o dugay na ka dire, to always have your Bibles open. Okay? Since James man ta magtuon, so always abli ang Bible dira, and you follow along sa atong pagtuon. Okay, para dili ta mawa. Yan naman ang suod ng duka, siguro ka na ma-distracted na ta because wala na ta naka-follow sa
atong hisgutan. Okay, so please always have your Bibles open to the text that we are studying and follow along. And number 3, lastly, I encourage you to take down notes, no, kung namoy notebook dra na may ball pen as you listen to God's word. No, kay kining wali baya gamay ra kayo nga itong hinumduman kung mahuman na ni. I can attest, makaingon di ko na ng tingod na because even ako, kung maminaw ko wali, gamay ra kayo kung ma-remember. And mauna yung tendency nato mga tao. So I encourage you to take down notes as you listen to God's word. Okay, so again, balik ko na nako ang atong theme, ang atong tema, may tag-tema, ang atong focus, ang atong main subject, atong pinakahisgutan na aning Book of James is faith works. Okay? Mga point sa Book of James nga ang atong pagtuo di ay mo daag gini pagbuhat. Not because para ta maluwas, but because it is money pagpamatuod sa tinuod nga pagtuo. Faith works, sabi mo pa dire, I don't know kung maklaro or gamay siya. Faith works, ang theme, exalting Christ by living out our faith. Okay? So please have that in your mind, no? Ibutan na sa itong mind kanang theme na to. Faith works, exalting Christ by living out our faith. Ato gining i-live out ang atong faith ni Christ. Ato gining kinabuhi ning atong pagtuo diha ni Kristo. And last week, no, nagtuon ta last week, di ba, sa James 1, sa to? Verse 1 to 4. And what we saw sa verse 1 to 4, daghan kayo. Just gusto lang ko i-review to gamay. Number 1, we learned, no, kinsa ning writer sa Book of James. It is James, no? Very obvious guy, di ka na lisod nga kita. Ingon sa verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. So we learned na ang author, ang nagsuwat sa Book of James is si James. And we know nga naiupat ka James sa New Testament. Naiupat ka James sa New Testament, and probably dako nga possibility nga kini nga James nga nagsuwat ani is ang manghod ni Jesus. Kay siya mo'y leader sa church sa Jerusalem ani nga mga time. And he identified himself in the case of verse 1. Kinsa man si James, no? Kung sa verse 1, James, a servant, a slave, usa ka ulipon, usa ka nag-alagad diha sa Ginoo, sa God the Father, and our Lord Jesus Christ. So James, verse 1 pa lang daan, i-identify niya yung slave siya. Now what does that mean? Kung may slave si James, kung sa may ginapakita ni James, ana? It shows, number 1, his humility. Wala siya nagpagarbo, manghod ko ha, paminaw mo na ako. But he says, no, James, a slave, meaning to say, we see here the humility, ang pagpaubos ni James, and his remarkable, grabe kayo nga devotion, grabe kayo nga love, diya sa Ginoo, diya ni Kristo, na iyang Ginoo. It shows his humility and remarkable devotion to God the Father and to the Lord Jesus Christ. And also we see sa verse 1 po, kinsa may gisuwatan sa Book of James. Kinsa may gisuwatan ang aning letter. Kay letter man eh. Dili ni kita ang gisuwatan ani primarily. Gisuwatan siya for those Christians, Jewish Christians, mga Hudiyong mga Kristohanon who were scattered na nagkatibulaag sa Roman Empire. Verse 1 says, to the 12 tribes in the dispersion. Kanang dispersion ra, meaning ang diaspora. Kanang meaning diaspora means scattering. Pagkatibulaag. Ningon siya sa verse 1, ana. So we see here nga, giswatan ni James ani mga suffering ng mga Christians. Importante na nga itong mahinduman. James is not writing, wa siya nagsuwat ani sa mga Kristohanon nga hayahay kabutan. Or like mga Kristohanon nga naa sa ilang pagulingon nga mga panimalay. But gisuwat niya nga letter sa mga Kristohanon nga na gipalayas or nangahawa sa ilang mga tagsa-tagsa nga mga
panimalay. O kung ato na masabtan mga igsoon, lahi na no? Nga, kung ato ni basahon nga letter, kay kini siya paggiya gini ni James, pagtabang ni nila, pag-encourage ni nila, kung silang buhaton sa ilang kahimtang in times of trials. Sa verse 1, ang sige mo ni James, may diretsyo siya sa pagsugo dayon. No? Lahi sa letter sa uban nga letter sa New Testament. Si James sa verse 2, may diretsyo siya, sugo dayon. Ingon rin, count it all joy. Isipa or i-count ni, i-consider ni, isipa ni mga pagsulay na nagkalain as pure joy. Isugo ni James sila. And what are these nga ilang iisipon nga joy? Again, ginag-ingon ako. What are they to consider, to think of as pure joy? It is when you encounter various trials. That's very interesting no, giingon ra ba nga, count it all joy, my brothers, when you encounter blessings. Wamingon ra no? Nga kung makasugat mo mga lindot mga butang, okay, count it all joy. But you see here sa verse 2, nang ipakount ni James na all joy, pure joy, is not good things, but mga trials. O interesting tayo, grabe kayo pag ato makita sa verse 2 kay gi-describe ni James kung saan nga mga trials. Yung si James, it is nga all kinds of trials. Meaning to say na various na kalain-lain ng mga trials. So meaning to say, dili lang na usa ang ipasabot ni James nga trials. It includes suffering, mga paglutos, pagantos, apil niya siya ang pagkalisod, poverty, apil niya siya ang pagkasakit, apil niya siya ang loneliness, apil niya diri ang kumamatyan tag loved ones, apil niya diri ang pagka-disappointed. Daghan kayo ipasabot ni James ani nga count it all joy. And so nindot kayo nga ito ma-learn nga igsuon nga as Christians, we are to count, with a count, dili na kanang ihaptan no, kanang ang point diri ka mo count is isipon na to. That is the point of James nga it is about thinking na to ba. We are to think of it as pure joy bisan sa dili nindot nga mga panghitabo. Why? I would like to review lang sa atong last week na sermon. Why did James, ingon man si James nga, you count it pure joy when you face various trials, mga kalisdanan. Because in verse 3, sa verse 3, for you know, or because you know, kabalo mo, nga the testings of your faith produces, nagahatag ni siya ninyo, endurance. Pinaagyan ni mas mulahutay mo o mas gitudluan mo nga mulahutay gayon sa kinabuhi. Can you imagine a life without trials? Unsaon niyo pag-endure? Unsaon nato pag-endure? Unsaon nato pag-test sa atong faith without trials? Ayayin ka itong kinabuhi. We see here nga kung why trials, wala gyud tay point nga mag-endure ta, di ba? Wala gyud rason nga mulahutay ta because nindot man ang kinabuhi. When we talk endurance man God, it is talking po about, di ba, kanabang mga dili nindot ng mga nahitabo sa imong kinabuhi. So, nindot kayo ang gingon ni James verse 3. Why are Christians to consider various trials as pure joy? Because naay purpose ang Ginoo sa mga trials na maabot sa akong kinabuhi. Kung sa'yo purpose sa Ginoo, for it to produce, muhatag nimo ni og paglahutay. And in verse 4, nindot tayo, di ba? Verse 4, ingon si James, and make sure, siguraduha, paniguruha, nga kanang paglahutay nimo makumpleto na. Have its perfect work. Na makumpleto na paglahutay nimo. Nindot kayo siyang nagsunod, di ba? Last week, ato ni nakita nga, ang perseverance, ang paglahutay, diha sa kalisdanan, brings forth, nagahatag din nato,
spiritual maturity. Verse 4, and let endurance have its full effect, that, dyan pa ng word that, ganit, purpose, no? Dyan purpose na nung, kanang, isigurado ni mo nga, imong paglahutay, makumpleto na, na mulahutay yun ka, it is because, so that, you may be perfect. That you will be mature, spiritually mature in your faith. So dahil purpose na nung dapat kita mo endure para kita mo grow. Kaya kung mo give up lang ka sa mga kalisdanan, you are forfeiting, marag imong gina-avoid ang pagpamuhat sa Ginoo in your endurance. Okay? So nindot kayong Ginoo ba? Because God is working in our endurance. Nagapamuhat siya sa itong kinabuhi. When we endure, we grow. So nindot kayo na nga ito makita naman. When we endure, God is causing us to grow. Now, so verse 5, however, di ba yung si James, count it all joy, kaya nga naman, muhatag din yung endurance, o niya, isigurado nga, ang endurance ninyo, makumpleto ganyan yung work. Pero, sa verse 5, ato makita ang leksyon ba? Which is ato text ka ron. Nga si James, di-recognize niya, giila niya, i-acknowledge niya na unsa man nga when we face trials, in reality po yun, dili po yun na sayon. Balik ko na ko, no? However, in verse 5, ato makita, James recognizes that in reality, what they will face, when they will face trials, it will be difficult and hard. Eh, di ba sa verse 2, yung count it all joy, mura ba, sayo na kayo ang trials, di ba? Pero sa verse 5, i-recognize ni James, ilan ni James, na ang trials, at tubangon nini mo, diligid siya sayo. And that is the reality. Di ba, makaingon mo kita na, di mo kita mo ingon nga, ay, nanap yung trials. Kanindot, ani nga trial, nanap yung trials. Di mo kita mo inana. James acknowledges that lisod yun ang mga pagsulay. O diha sa pagsulay, usahay, dili ta kay bawon sa himuon. Diha sa pagsulay, diha pod naay mga times na dili ta kay bawon sa buhaton. So sa ni James sa verse 5, now, if any of you lacks wisdom, James, nindot kayo ito makita ito because, di ba, gingon ako, nakita gini James, i-acknowledge si James ang reality of trials. Lisod yun ang trials. Kung di ba, normally, kita ng mga tao, sa may response na ito kung na trials. Pag-ulbol ta, kung sa pa mo, we grumble, we complain, and sa makadagang panahon, wata kay bawon sa buhaton. Di ba, kung na yung mga pagsulay, usay, no, sa may buhaton. Wala, atong buhaton is, ang dili mao, which is complain, mo grumble, mo reklamo, mo bugulbol. Mo ni ang atong ginabuhat even as Christians. Patindot kayo sa verse 5 because gitudluan sila o gitudluan ta. Na kung wala ta kay bawon sa buhaton, o dili ta kay bawon sa buhaton, in times of trials, mo ni dapat buhaton nato. Ingon sa verse 5, no? Now, if any of you, kung kinsa na adya ninyo, lacks wisdom. So in here, makita na ito nga, si James, nag-address niya, ayang istorya Andre, ang mga believers who lacks wisdom in handling, sa pag-handle sa mga trials. And I want us to understand ba, no nga, gusto na ko masabta na ito nga, kining wisdom dire, dili ni siya, ang ipasabot ni James dire, kanabang, it is not about knowledge, primarily. Kamay ka ba, bright ka? Kung umingot, siguro umingot ka ba na? Ang pasabot ni James dire nga, if any of you kanang dili bright, dili na may pasabot ni James dire, no? Ang point ni James sa verse 5, if any of you lacks wisdom, ang point niya is, if any of you kanang naglisod mo o make o wise decision sa mga lisod ng mga kahintang,
Mao point niya. Kung naa ninyo, naglisod og himog mga sakto nga mga desisyon in times of trials, mo na yung point. So meaning to say, ato pag makita dire, just want to add, gusto lang kong madugangan. What this shows us is there are those who will not know what to do during trials. And there are those Christians na kabalo kung sa ibuhaton in times of trials po. Diba? Ingon man siya. Now if any of you, wala siya mingon dire ba? Now all of you, but kung naa ninyo, meaning to say, what we see here is, not all, dili tanan, wala kay bawo sa ibuhaton. Na yung ba mga Christians kay bawo how to deal trials, na po yung mga Christians na dili ta kay bawo sa pag atubang sa mga pagsulay. And then, ang gipasabot ni James 3 is kining mga tao mga wala kay bawo, kung dili kay bawo sa ibuhaton sa time sa mga pagsulay. Ingon si James, now if any of you lacks wisdom, this is what James says sa mga tao nga wala, mga Kristohanon nga who do not know what to do in times of trials, this is what you are to do. Ano yung buhato nimo? Yung si James verse 5, sige mo niya, let him ask God. Tanaw sa verse 5, hindot kay gingon. If any of you lacks wisdom, kung naa ninyo, dili kay bawon sa buhaton sa mga lisod ka sitwasyon, let him. Kada nga person nga naga-lack of wisdom, kung kay bawon sa buhaton, let that person, kung sa buhaton na nga to, ask God. Dili ka nang ask na mga tanan niya, ka nang ask ni siya nga, mangayo ka. Kung mga tanan sa Bisaya, gingon na, no? Papangayo siya sa Diyos. Minsan kaya ito makita, tari nga, gigigay na ito ba mga igsoon? Even as Christians karon, what are we to do when we do not know what to do? Kung sabi itong buhaton, kung wala ito kay bawon sa buhaton in times of trials. Well, in verse 5, we see what we are to do. Nagala o wisdom. We are to ask. We are to ask God. Mangayo ta dapat sa Ginoo. And what are we to ask God? We are to ask God for wisdom. You know, this is verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God. Now, sa may point ni James Drang, sa may mong ayuon sa Ginoo. It is, balik na sa verse 5, pinakauna, it is wisdom. Kaalam sa unsay buhaton sa mga times sa kalisdanan. Now, for many of us, kung wala ta kay bawon sa buhaton sa kalisdanan, wala ta nagahimuan di ba? Sa may itong tendency nga buhaton. Kung nata sa mga pagsulay, wala ta kay bawon sa buhaton. Magbutbot, o reklamo, maluya. We sometimes ba, kanang, naanag doon ta diri ba, itudungan ta sa pulong sa Ginoo ba, kasi buhaton ba? Pero, because of, kanang, wala ta kay bawo, kay wata nagbasa, wata nagtuon, ma-forfeit po na itong dagdag yung ibang tudlo sa Bible, no? And one of that thing, nga gitudlo sa Bible, God is, kung wala ka kay bawo sa buhaton in trials, gitudluan kita sa Bible to ask God. To ask God. We are to ask God for wisdom in dealing with our trials. Now, nindot kayo yung gibuhat ni James 3 sa verse 5 kay kini nga gingon ni James 3 is pareha na siya sa gingon ni Jesus sa Matthew 7 verse 7 to 11. And actually, there are many scholars who would say nga si James po nagbase ra po gani siya sa gingon dire sa gingon ni Jesus. Sa gingon ni Jesus sa Matthew 7 verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Verse 8, for everyone who asks, kung gitsa ito'y mangayo, kadawa. Whoever asks, receives. And the one who seeks, gitsa ito'y mangita, makakita, will find.
And to the one who knocks, it will be open. Ito kay verse 9 to 10. Or which one of you, kinsa man diya kaninyo, kung namoy anak, na mga ninyong pan, will give him a stone. Diba? Mga nagigingon rin. Kinsa man ninyo nga, amahan mo, na anak mga ninyong pan, hatagan ninyong bato. Yung sa verse 11, or verse 10, or if he asks for a fish, mga siya isda, hatagan niyo siya ghas. Diba? Verse 11 says, if you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father, who is in heaven, give you good things to those who ask Him. Doon kayo nga makita na James is referring to this. Nag-iingon ni Jesus ba? Ask. Ask, mangayo ta sa Ginoo. Doon kayo ni John Piper, God is more ready to hear and answer the cries of His children than any earthly father can ever be. Layo ra gyud ang Ginoo, amahan nato malangit nun sa atong mga amahan diri sa kalibutan. Because our Father in heaven is more ready, andam gid siya sa kanunay, nga mamati og muhatag sa mga mangayo niya. Now, in this context of James, kung sa may ayoon, dili kwarta. Karoon na to, no? Kay, ngayon, Lord, lagi kong kwarta, Lord, kay makapalit ko sa kanan. Or nakingana ang mga material ng mabutang, no? What James is asking nila, nga buhaton, or like naghangyo si James, nagdasig si James, nga buhaton nila, is mangayo sila, wisdom, kaalam. And this is not wisdom sa kung mag-take ang exam, kung nag-eskwela ka nga, Lord, natagi kong wisdom, isa po kayo tuntuon, no? But it is talking about how to deal with trials. Kung saan yung pag-atubang ng mga kalisdanan. Kung saan may mong buhaton as a Christian. So, remember this, na itong nakatunan ka ron, in times of trials, kung wala ka kay baon sa ibuhaton, kay baon nakakaroon sa ibuhaton, you ask God. Pangayo sa Ginoo. Now, my question for us, ako pangutana ka na ito karon, why should Christians who lack wisdom, nga wala ka kay baon sa ibuhaton, should ask God? Ngano mangayon ta sa Ginoo? Why did James, si James, gi-command man niya, gisugo niya sila, na kamo nga mga wakay baon sa ibuhaton in trials, you ask God. Why did James gisugo man sila nga pangayo mo sa Ginoo? Who is God? Kinsa man ang Ginoo? And the answer is because God, i-describe ni James sa verse 5, kinsa Ginoo? God, who is God? Who gives generously and without reproach. That is what we can see in verse 5. Why did James, i-command ni James sila nga, okay, pangayo mo wisdom sa Ginoo? Why? Nga naman? Kinsa man ang Ginoo? Number one, because He is a giving God. He is a giving God. And nindot kayo sa verse 6, no? Verse 5, no? Who gives generously, naghatag mo si James o adjective. Gi-describe niya ni, kinsa niya ang Ginoo nga muhatag. Di siya daw, dili siya ako. But He is a generous God. That the word generous here means He is a God who is undivided, who is single-minded. Na kung ngayon kahatagan niya kaniya. That is the point of James. It shows us here na this God gives, muhatag siya with an undivided and single-minded intent. Nga yung intention kung ngayon kamuhatag siya. Ensuring that He will certainly provide. And then ito tayo nga itong masabta number 1, why did James commands the suffering Christians, mga Kristohanon sa unang panahon nga in trial sa mga pagsulay, you ask God. Because God is a giving, number 1, is a giving
God. Whenever we need wisdom, we can pray to God. Muna na kanito sa Ginoo, di ba? Nga, whenever, anytime, isa pagkadlangan kong mata, yan ang una ka sa problema, alas stress na ako, naginuktok ka sa imong danan. You can go to God anytime. Why? Because ang Ginoo would give you that. Ngayon mong ipangayo, nga, Lord, give me wisdom. Tagi ko kaalam kung saan pang atubang niining nga problema. Niining mga pagsulay. God, any time of the day, will give you wisdom. Whenever we need wisdom, we can pray to God because He is a God who gives. And look at itong Ginoo, we can see here who God is ba. Usay, wala ta kaila sa itong Ginoo, no? We can see here who is our God. Simple lang kaya itong naibawad mo sa Ginoo sa ano. It's ang Ginoo, God is our creator. Wala, may sayo pa na one creator siya, pero usahay, limited na kapag kaya itong understanding manining ang Ginoo. There's so much to know about God. Daghan pa kayo dapat makatunan sa Ginoo, and one of that is that this God is a giving God. You remember John 3:16? For God so loved the world that He gave. No, He is a giving God. He gives. He gives it. He gave us His Son. Now, mangutanan ko na ito, kung gihatag niya yung anak na ito, how much more yan ang ihatag ang gamay nga butang nga gipangayo nimo, which is wisdom. Moingon ta ba naman, hindi ko sa ihatag din. Makita ko, gusto niya para na yan. Kadagdag tao, kung di ba maiyaw ng hatagan na na. Saan, concern na ta sa Ginoo. Ibig nga, ito may dapat mag-concern na ito kung buningon. But God is a giving God. If God has given us His Son, He will give us wisdom in our trials. Now, number 2, why? Nga naman si James, gisugo niya ang mga Kristiyano sa ngayang isuwatan, nga nagkatibulaan, na who are in trials, nga when they lack wisdom, hindi sila kay bouncing buhaton in trials, they should ask God. Nga naman mga islas Ginoo, because number 1, He is a giving God. Number 2, because He is a non-demeaning God. The meaning ani, in other words, we mean tag non-demeaning, it means nga, dili siya mangitag sayop nimo. Dili siya mangita, uy, kasa ka na ko. Ita ka tubagon, kaya nakasa ka na ko. That word, no, without reproach, it means na He is a God na who do not find fault nimo kung mangayo ka niya. Di siya mangitag sayop nimo. Di bidag, no, sa kanang standard nga dictionary sa Christians. Ingon dire, i-define niya ang kining word without reproach. It means to find fault in such a way that demeans the other. Meaning to say, to find fault, mangita kag sayo aron ma-criticize nimo, aron mapakawawa nimo ang usa ka tao. God is not like that. Dili pareha ang Ginoo niya. Kamura ba kung mangayo ka niya, di ba kasuway ba na nangayo ka magpakawawa da? Or like, nanumboy ba no nga? Uy, or like, yung gatagan mo ita kanini, or other nga example is, nakasako ba ka na po, ano mangayo ka na po? Diba? Have you tried that? Feeling ko kay kang magpayo, kay kang tao. Kung na yung mangayo mo, di takatagan ka ni. Kasa ka na, pangayon sa pasay, luluhod ra. But God, you know what? God, in verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously and to all without reproach. Muhatag siya sa tanan. Now, this refers to mga Christians, mga ngayon, dili sa tanang tao. This, in the context is referring siya sa mga Christian, kung mga ka nga Christian, God will give you that. Kung dili siya mangita ni mo sa iyo. Oy, kasama ka na ko last week, ha? Oy, kasama ka na ko kahapon. Wa kami simba. No? Or like, kung sabay mong gibuhat, nga moingon ka sa, yun. Dili ni mong inta ang Ginoo nga, kinakasa ka na ko, ha? Pinaka na ko, magkuhan sa tabi, maghusay sa ta. God, ito kaya to Ginoo because He does not find fault when we go to God. When we go to Him. So,
ang ato reflection ani karon ba, ang atong pagpamalandungan is this. Kita mga Kristohanon, are we asking God for wisdom in times of trials? In times of difficult circumstances? Kung ikaw nagkatubang kag mga lisod nga mga kahimtang, nangayo ba kag kaalam sa Ginoo? Are we asking God? Because we know God will give you wisdom. As Christians, mga igsoon, we are not to be afraid. Kung muduol ta sa Ginoo, baka di kumuduol sa Ginoo, kabatlok mo. We are not to be afraid. Di ta dapat mahadlok to go to our Father. Because in Christ, no, we are reconciled. Diya kang Kristo, gipasiguli na ta niya, gipasaylo na ta, gi-adapt ta, isa yung pamilya. And in Christ, He will give us wisdom. We should not be kanang mahadlok. Usahay, mo man ang tendency po nato, kaya nakasata, murag mauwaw ta, although sakto ko na siya nga, di ko na siya sayo, but what we need to know ba is di ta dapat mauwaw magduol sa Ginoo. When we need wisdom, ask God. Muna, nindot nga ma-learn na ito karon. What do we see sa tao? Sabi ito makita sa tao nga kung wa siya kay bawon sa ibuhaton sa mga lisod nga kaimtan. Di siya mga wisdom sa Ginoo. Sabi ito makita na nga tao nga bisag wa siya kay bawon sa ibuhaton, di siya mga kaalam sa Ginoo. That person is a prideful nga person. Kagao na siya. Why? Because he thinks na kaya niya sulbaro ng problema nga pinaagi sa iyang kaugalingon nga kaalam. That is similar sa 1 Peter, di ba? Katong cast all your anxieties on Him because He cares for you. Sa verse 5, humble yourselves. Pagpaubos. And then this requires mga kung natay lisod nga giagian karon. This requires humility. We need to acknowledge na di na ito kaya. Huwag mo na dapat na itong buhaton. Usay, lisod mo na ito mo amin ba, no? Eh, feeling na ginato, brighta, feeling na ito, makialamot ito, pilang ko kaagi problema sa una. Grabe po itong problema. Tapos, ano nga problema? Kamay na ni. You know what? Kung sa ginapakita ni mo, you're being prideful. Karbuso kay ka. What we need to do is to humble ourselves. And you know what? Kung sa inyo ni James sa verse 5 pa tanong? Pagkita sa verse 6. Verse 5 pagkita. Ito kayo. Verse 5, sa inyo sa pinakalas? Kung sa ito makita, and it will be given to him. Kung kinsa man ang himdra, it refers to those who lacks wisdom. Kining mga tao nga wala nakabalo sa ibuhaton ng trials, it will be given to him. Hindi kaya ito makita din because James, na nagsuwat ani, sure siya of this to happen. Kung mangayo ka sa Ginoo, James is sure that when Christians ask God for wisdom, God will give it to him. James is sure. Sigurado si James na. And James writes this, isuwat ni James para makakatun ko diba? Na ang saad yun sa Ginoo, kung mangayo ang kaalam niya, muhatag yun siya. Muhatag yun ang Ginoo. James is certain that God will give wisdom for those na po nga mo ask of wisdom. Remember that, mga dili tanan po nga katagan na po ng wisdom sa Ginoo. Although that is true, napagay times ngayon na, pero what we see here is we are to ask God. Dapat kita mangayo sa Ginoong kaalam. Lord, give me wisdom. Taging kong kaalam, Lord, sa akong problema karon. Sa akong mga pag-antos, Ginoo, sa mga paglutos nga akong gagyan. Ginoo, tabangay ko to do what is right. To do what glorifies you. Andun kayo naman ito ma-learn, mga igsuon. So why is James sure that God will give them what he asked for? Ngano si James, sigurado man siya. Ingon na siya, di ba? And it will be given to him. Ihatag na siya sa kanang tao. No, ngano si James, sigurado man siya nga ihatag na sa Ginoo ang wisdom kung mangayo ang Kristohanon anak. Because, mawalik ta kung kinsa ang Ginoo. Because He is a giving God and a God who does not find fault. Mabalik din sa Ginoo. Because God is a giving God
kung di siya mamita og sayop nimo. That is why, tubagon diri sa Ginoo ang imong giayo. Now, I want to clarify lang po sa kaputa. Gusto na klarohon lang ni. Na kung mangayo tag wisdom, it doesn't mean nga masulba na atong problema. Or like mawala na yun. Now, you get the point na kung dili pasabot nga kung, oh Lord, natagi ko wisdom, it doesn't mean nga kanang problema mo giyatubang, mawala na automatically. What you are praying for is sa tagal kag kaalam sa ibuhaton, ana na trials. Kung sa bagyo pa, wala ka nag-ampo primarily nga mawa ang bagyo. But nag-pray ka nga kung sa isaktong buhaton sa panahon nga bagyo. Okay? You get that kind of illustration ako. I know, perfect kayo na, pero I hope you get the point ba nga. When James says na you ask wisdom, it does not mean that your problem will be gone. Mawa yung problema, your problems will be solved, but this shows us that we know what to do. Na, aron makaibaw taon say buhaton. Now the question karon nato is, upadayon ta sa verse 6. Gusto ko mga tanan nato ani before ta mato sa verse 6. But the question is, di ba yung si James sa verse 5, let him ask, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Dapat siya mangayo sa Ginoo. Pero in verse 6, ato makita nga, how are they to ask? Kung yung taga-ana, how are they to ask? Unsaon man nila pag-ayo. So na a proper way nga mangayo ta sa Ginoo. And that is verse 6, ato makita. So may sa verse 6. But let him ask in faith. In what way nga magtugid siya? I-describe ni James kung saan ni faith without doubting. So the question ako ganun na mo ni. Diba sa verse 5, dapat ang mangayo sa Ginoo, wisdom. Now sa verse 6, gitudluan sila ni James, so gitudluan ta karon kung saan man ni siya pag-ayo. Kung sa man ang paagi sa atong pag-ayo. Kung sa man ang paagi sa atong pag-ayo. Let that person who lacks wisdom ask in faith. So there is a condition. Na condition is siya nga sa atong pag-ayo ba? It doesn't mean we just simply ask. Dili yung pasabot nga mangayo lang ta. Simple mangayo ta, Lord. Ano ba yung ba naman? Ginoo, bisan, dili ko sure nga mga taga, pero Lord, gaya ko ba? Ani? Ng wisdom. Or Lord, atagi ko kaalam ba? Or nagana lang ka casual ba? Nga, buhay mo na ta, Lord. Hindi kayo ko sure nga mga taga, pero siguro mga taga, Lord, mangayo ka rin ng wisdom. You get the point naman. When we ask, there is a proper way na isakto nga pag-ayo sa Ginoo. And that is in faith. Look at verse 6. No? But let him ask. Kana nga tao nga who lacks wisdom, let him ask in faith. In what way? With no doubting. Kanang faith nimo, dili ka dapat magduda. Di ka dapat magduha-duha. Prayer must be done with confident trust in God. Ang atong pag-aayo sa Ginoo must be done, dapat nahimuon nato with confidence. Trusting in God na siya maminaw gid siya. Kung siya nag-care gid siya nimo. So there is a proper way of asking God. And given, kung naay proper way, naagay improper way, naisayog nga paagi sa pag-ayo sa Ginoo. And what is that? Laro na po sa verse 6, no? Ang pagduda. Ang pagduda is an improper way of asking God. May ka ba naman, Lord, gaya ko ba, pero di ko sure ni Lord, pero kung mahatag ka, pero dahil lang gaya ko, Lord, kung mahatag ka, salamat, pero ang butoy, basin, dili ko mahatag, Lord, mga nga na, bisan siyang pag-ambo, or nag-away ka sa imong kagalingon. But we are to ask God in faith without doubting. Now in verse 6, he described ni James ang tao nga nagaduda.
kinsa man ning tao, or unsa man ning tao nga nagaduda. Unsa man siya sama, unsa man siya pareha. What is the person who doubts when he asks God is like? For the one who doubts, kinsa ding mga mududa mo, mangayo sa Ginoo, is like a wave. Ano sa verse 6? But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave. Ibaw ang wave, no? Ibaw nung kita na kaya may dagat rin ako, na especially kung habagat, nagpupig mga bawd, no? And then that is the point. Nga naman nga nahidag kong bawd? Because naikusog na hangin. Diba sa verse 6, mo po na yung argument, mo po na yung point out? Like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Gano'n na yung bawd? Because of the wind, kusog ang hangin. Magpaling-paling ang tubig. Ari, manana, balik-balik na. And that is the picture sa katao nga magaduda. He's like a wave. Kapag dalon-dalon lang sa hangin. Unsettled siya. Dili siya mahimutan. Wala siya kasiguruhan. Unstable siya. Nindot kayo na nga ito ma-learn ba? Kung kita day magduda sa ginamoni, sama taani. Mura tagbawd. Na ginadala, ginatossed, ginadriven by the wind. So si James dire uses wave, gamit niyang balod, pag-picture, pag-ulagway sa doubting Christian. Susama ang tao sa nagaduda sa balod, kung nga nagaduda sa balod. That it is moved back and forth by the wind. Never able to settle. Di ka may mutang. Diba? Kung tanaw mo ng dagat, nagkusog ang hangin, di ka kita na itubig dra, maglinaw, kanang nagpuyo na ba? It's always moving. Maglihok pinag kami. Why? Because of the wind. And that is the picture na si James gigamit niya. Sama ka na ng tao. O sama ka na ng wave guy. And so James in verse 6, klaro pag niya, i-explain niya kung sa ingon niya sa verse 6. Sa verse 7 na ta. So kinsa man yung tao, kung sa may expect sa tao nga magaduda. Verse 7, i-explain niya kung sa ingon niya sa verse 6, which is ang wave, which is ang tao nga nagaduda. Kung sa may i-expectar sa tao nga magaduda, verse 7, for that person, kana ka tao, must not, must not suppose, di siya dapat maguna-una, that he will receive anything from the Lord. Di siya dapat mag-expectar, magpaabot nga muhatag ang Ginoo niya. Why? Because wala man siya nangayo sa Ginoo. And so we have a part, natay dapat parting. Hindi na tamingon mga lahat, patabangan ng Ginoo eh. Kung dahil mapagsulay, bahala ng Ginoo, muhatag na siya galit. Yun nga na. What we see in verse 5 to 6 and 7 and 8 is natay dapat na buhaton. Ibaw man po nato, natay daghi pagsulay sa itong kinabuhi. Lain-lain na itong mga pagsulay gagyan. Naiban, grabe. Naiban, grabe. Naiban, di po kay grabe. Naiban siguro nato rin, wag yung problema siguro, no? We all face trials in our lives. Whatever degree man na, sa mga ka-grabe, sa mga ka-murag di kayo grabe. But ang point is, tananta nag-aagi yun ng mga pagsulay. But we see here, we learn here ba? Na there is a God na pwede na tumayuan. There is a gracious God, a giving God. Usa ka Ginoo nga dili mangwenta or like mangitag sayop nimo kung mangayo ka niya. We have a God who gives generously without kanang criticizing you, or without kanang pakauwawan ka. And in here in verse 7, nag-talk about sa mga tao nga magduda when we ask. Although nag-ask siya, pero sa ginahimo niya, duda siya. Sa i-expect, what siya dapat ba? I-expect. Why? Because he is, sa verse 8, he is a double-minded man, unstable in all his
ways. Nanong wala siya dapat mabuton because double-minded siya. Nagduwa-duwa siya kung hatag bang Ginoo. And so, faith ang point ko rin. Faith. When we ask God, dapat ang mangayo niya diha sa pagtuo. Diha sa pagtuo. Grabe kay gingon dito sa verse 8, di ba? He is a double-minded man. Mo yung nature sa doubter, mo yung nature sa mga magaduda. Double-minded siya, duha yung una-una. That is the picture, no? Nagkalibog siya. Hindi siya stable. Ano siya bitaw rin? Unstable. Grabe kay gisumpay, no? In all his ways. Meaning to say, ang kining pagka-double-minded na to ba, pagka-madudod, kada bang dili ta firm sa itong decision, pagka-madudahon na to, it spreads over every aspect sa atong life. Di ra ni sa pagpangayo na to sa Ginoo, but it also mukatag ni siya sa tanan sa atong kinabuhi. Namurag sa tanan sa atong kinabuhi, murag tag madudahon sa kanunay. Wala tay salig. Natay kahadlok kanunay. Why? Because kung siya ang nature sa usa ka double-minded mo na, no? Mapiktuhan din ang tanan nato. Di lang nga ka ng pagpangayon sa Ginoo ka, magduda ka, makuhatang ba Ginoo, pero sa tanan, aspeto sa mong kinabuhi. Mura ka double-minded na niya. So in conclusion, mga igsoon, I want to end this with duha ka butang. Number one, sa atong pagtapos, no? In times, no? When we do not know what to do during trials in our life, please remember this. Ask God for wisdom. Don't forget this, no? Atong na-learn, pero huwag na akong gusto din, no? Take note kita because saan, malimot po ta. So, please be reminded of this. Remember this. Muling na ka. I know, inigulig mo, balik na pas problema na mo. Or like, awa ko nag-ingon nga, nasa bahay, mo na yung problema ni mo, pero ang point is, kanang, saan, ito bahay, at sa bahay yung problema, kita itong dagang problema ba? Kaya kung very good, bro, nindot na kalipay ta, we see each other, pero kung in reality natin sa itong balay, daghan na kitag mga problema nga, manunahan. So please be reminded of this, kumuli ka niya. Always know na kung wala ito tayo bawal sa ibuhato nimo, ask God for wisdom. Ask in faith for wisdom. Because God is a giving, o di siya mangitag sa iyo mo. Ask God. We are to praise God in honor na ito Ginoo ko. Pasalamatan ang Ginoo. When you pray po, no, pasalamatan na ito Ginoo. Tungod kay nga na siya na Ginoo ba? Eh kung kwintador pa siya na Ginoo, pareha ng mga sa kwintador tubig, usap sa banag na, patak ginapirme sa na to. But what we praise God, because in Christ, He has forgiven us. No? Di pa silo ta niya, Christ has died on the cross for our sins, so di siya magtanaw sa musa. Although, dapat ito mangayo sa pasaylo, di ba? 1 John 1:9. But what we see here, bago mangayo, tadigit mangitag sa lipa, Ginoo na to. So, please remember that when you do not know what to do, ayaw pagkahimong garbuso. You think kaya nimo. You humble yourself, pagpaubos, tubangan sa Ginoo, pangayo sa Ginoo, in faith, without doubting. Ikabalo na taon sa tao mga magaduda, di ba? Pareha siya sa dagat. Pareha siya sa tubig. Na wala agyoy pagkahimutan. So, that is number one. Number two, who is the perfect example of wisdom? Who is the embodiment of wisdom? Kinsa man yung wisdom nga pwede na ito makita, pwede na ito nga mahikapan. Who is the embodiment nga kung sa tao pa, siya na? It's Jesus Christ. He is the perfect example of what a life of wisdom is. He is the embodiment of wisdom. Kung may nga ba, nagkatawan tao ang wisdom, baka na si Christ. That is Christ. He is the embodiment of wisdom. And so, in following that wisdom,
we become wise. So dapat na mo follow gini Christ. No? In our lives, we are to follow Christ. We are to walk in wisdom. And where can we find wisdom? It is in Christ, ultimately. And it is in God's Word. Sa pulong sa Ginoo. Kung musunod ka ni Kristo, you will walk in wisdom yun. But if you will walk in the world, parehas kalibutan, so may mo expect, you will walk in foolishness. Maglakat yun ka, diya sa kapautan, diya sa kanang kalaglagan. Why? Because the world, sa may natural na response sa world, sa kalibutan, when trials come, we grumble. And do you think na mali pa yung Ginoo when we grumble? Magbulbol na? No. Because in verse 2, we know na kining mga trials, umabot sa kinabuhi, has a purpose. Di ba? Mubalik ta na. So when mo reklamo dito sa Ginoo, sa atong mga trials, unsa man itong kinabuhat na? Nagreklamo ta sa iyang gihatag nato, nga mao yung makatabang nato nga magtubo sa atong spiritual na trabaho. So we are not actually murag nagabagulbol lang ta sa atong problema. Kung nagabagulbol ta sa atong mga trials, we are actually murmuring, murag nagabagulbol ta sa atong Ginoo. So, follow Christ, who is the embodiment of wisdom. Walk as Christ walk. Talk as Christ talk. Live as Christ live. Diba kung sa gitawag sa Bible na to? We follow Christ. No? Yung si Jesus, follow me. And deny yourself and take up your cross and follow me. And that is what we need. Muna kinahanglan nato buhaton. Why usahay sa itong kinabuhi? Nagpataka lang tag-decide or pataka lang tag mga pagbuhat sa itong life? Because we are not following Christ. So, learn from Christ. Dapat ang, no? Take up my yoke and learn from me. Let us learn from Christ. Ato pag inilalahon si Kristo. Let us saturate ourselves atong puno na ito kagulingon diya sa pulong sa Ginoo. Which is what we see nga wisdom po yun on how we are to live. Lastly, mga igsoon, before I end, why are we to ask wisdom? Because we know, dili namin ang simple mga itag Lord na tagi ko wisdom. I believe you. Ito ka. But what I want to us to understand ba is, wala na mangayo kay para mawa ang atong problema. Simple tungod lang ana. Although nindot ko na, but we ask God, our goal in asking God is to glorify God. Dili pa para mawala ang problema. Di ba? Kay lahi man nga murag ang imo lang goal para mangayo, Lord. Mangayo ko wisdom, Lord, kay para mawala na yung problema. Or para makaibaw ko kung sa buhaton. You know what is the point of James? Is above all, is you are to ask wisdom sa Ginoo for you to glorify God. For you to know what to do so that God will be glorified sa imong gibuhat. So our goal in asking God for wisdom when we do not know what to do is that we will glorify God in facing trials. We ask God for wisdom to be able to glorify Him, to glorify Christ. That is our goal. Wala ta nangayo para masayo na ito kinabuhi. Wala lang ta simple mangayo para makaibaw tayo sa tubuhaton. We ask God, ngayon tag wisdom sa Ginoo kung mag-agitan pagsulay because we want to glorify God. And we want to be like Christ. Kung sa gibuhat ni Christ, in times of suffering, sa times of cross, did he grumble nung mingon siya nga grabe ba ni Lord? Or dumingon siya nga, my God, why have you forsaken me? For that is not a kanang pagpagulbol. That is a cry of unsa ka grabe ang iyang yagian. It is that's an excruciating pain. Ipakita niya unsa ka grabe ang kasakit. In Christ, we see the perfect example of karabat endurance. Not just endurance, but wisdom yun. Kung sa may buhaton, when
trials come, pareha ni Christ. He trusted to God the Father. Yan yung ano? Na, let your will be done. Not my will, but your will be done. Dili ako kabubuton, amahan, pero ang imo. And that is what we need to do. We as Christians, that is our prayer should dapat. Father, not my will, but your will be done. Kung imong kabubuton is trials, mabot sa pinabuhi, that your will be done. Help me, tabangin ko nga, muhaton mo si sakto ani nga mga trials natin. I want to glorify you. So let us live like Christ. The perfect example of wisdom, of endurance is Christ. And so I want to ask nung remember niyo mga butang? Basahan ni gulit ninyo. Kaya I know, gulit ninyo na trials. Gulit ninyo, daghang kay pagsulay at pagdiyan. Ugma, natayagian. Sunod ugma, natayagian. Kada adlaw, natayagian ng mga pagsulay. And we need this. We need to ask God for wisdom. In all trials in our lives. Trials of poverty, lisod man na, alisdanan. Trials of sickness. Trials kung namin mamatay na itong loved ones. Trials of discouragement. Trials of loneliness. Trials sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho. Ask God for wisdom. It speaks of all aspects of life na to. Tananing aspekto sa itong life, we are to ask God for wisdom. Remember, when we do not ask God for wisdom, we are being prideful. Let's pray. Pagtapos ka rin. Father, we thank you for your word. Thank you for teaching us how to deal with trials. We are to count it all joy because we know that trials has a purpose. And that purpose is for us to endure para mo mas mulahutay mi. Lord, tabangin mi nga i-make sure yun na mo, siguraduhin yun na mo nga ang paglahutay mo kompleto yun. Because in enduring trials, it brings forth spiritual growth. Lord, I also pray sa mga nakatunan ka ron, when we do not know, kung wala kitibaw sa iwaton sa mga panahon nga na yung mga pagsulay, tabangin mi Ginoo to ask you for wisdom. Remind us, Lord, of this verse. Remind us of this message, Lord, to ask you, O God, for wisdom. Help us, Lord, to not depend, to trust on ourselves, but to trust in you, O God. Help us, Lord, to know what to do for us to glorify you in Christ. Help us, Lord, to follow you, Lord Jesus, the perfect example of endurance, the perfect example of what it means of submission bisan sa mga pagsulay, because we want to glorify you, God our Father. Thank you, Lord, for this morning. We pray, Lord, I pray that you will bless each one sa pag-uling na mo, dili namin kalimtan nga mo nakatunan, because we want to glorify you, Lord, in our lives. In Jesus' name I pray. Amen.